Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng kaguluhan ngayon sa bansa hinggil sa usaping politikal, ang bangayan ng kampo ng administrasyon ni PBBM at ang kampo ng Vice Presidente ni si Sara Duterte at ang patuloy na pag-usad ng investigasyon ng ICI or Independent Commission on Infrastructure at ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Nagdulot ng pagkagalit at pagkadismaya ng maraming Pilipino dahil sa napakalaking pera ng bayan na ninakaw ng mga individual sa gobyerno at ang iba ay nakaupo pa sa mataas na katungkulan. Kasabay nito ay ang paglabas ng desisyon ng ICC or International Criminal Court ng desisyon sa apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte na payagan ito sa hinihinging interim release dahil umano sa physical at health condition nito. Deny ang desisyon ng ICC sa interim release ni PRRD. Kung kaya ay doon na ito sa The Hague, the Netherlands mananatili at inaasang magsisimula ang confirmation of charges hearing nito baka January sa susunod na taon. At doon magkaharap-harap sila ng mga biktima ng kanyang war on drugs at AJK noong Duterte administration. Subalit kahapon lamang, isa na namang matinding pasabog ang inilabas ng ICC dated December 1, 2025. Na nagpagimbal sa kampo ng mga Duterte sa maaaring kahihinatnan ni VP Sara at iba pang mga kaalyado nito kabilang na si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ayon sa official website ng ICC ay meron 8 individual na tinawag na co-perpetrators o mano ni FPRRD o kasabwat niya noong kampanya kontra droga ay kabilang sa maaaring makasuhan at aarestuhin din ng ICC sa susunod na mga araw. Base sa 8 individual na inilabas ng ICC ay sigurado na umanong pananagutin sila. Ayon sa impormasyon ay sigurado na umanong si Bato de la Rosa at maaaring si Senator Bongo bilang kanang kamay ni Duterte at binabanggit sa reward system ng mga opisyal na magpapatupad ng AJK. Ayon sa balita ay nagsimula noong taong 2011 kung kailan naging miyembro ng Pilipinas ng ICC hanggang 2019 kung kailan tumiwalag ang bansa sa ICC sa administrasyon ng FPRRD. Doon nakarecord ang lahat ng mga kaso hinggil sa crime against humanity. At noong taon na iyon ay dating mayor pa si VP Sara sa Davao City at doon magsimula ang war on drugs at AJK na ginawang model sa buong bansa. Maaari umanong dawit si VP Sara sa 8 co-perpetrators ng kanyang ama. Pwedeng kabilang si General Albayalde sa 8 kakasuhan bilang dating PNP chief na pumalit kay Bato de la Rosa. Ganun din si Aguirre na dating Justice Secretary ni Duterte. At inaalam pa sa ngayon ang iba pang mga isusunod ng ICC. Sa listahan na inilabas ng ICC ay redacted o nakahide pa ang identity ng 8 individual habang wala pang arrest warrant sa kanila. Mukhang natataranta na ngayon sina Senator Bato de la Rosa na hindi na nagpapakita sa Senado at nagtatago na. Pati si Senator Bongo at VP Sara Duterte dahil sa balita na ito laban sa kanila. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito latest na balita ito, Kabunyog Blooming Lovely. Ito ngayon, pagkwentuhan natin ito, 8 co-perpetrators. Ibig sabihin ng co-perpetrators, ang perpetrators yung may kagagawa ng krimen. Ay di ba yung crimes against humanity, yung kaso ni Duterte? So si Duterte ay perpetrator. Yung mga kasama niya sa pagsagawa ng krimen, kasabwat niya ang tawag co-perpetrators. May binanggit ang ICC na 8 sa listahan nito. 8 sa listahan. Ang tanong, sino kaya yung 8 na yan? O sigurado na dyan si Bato. Ngayon ang tanong, sina Sara at Bongo kasama kaya? Yun ang mga kabunyog, mga kababayan. Pero lumabas na yung lista ng ICC. Yan, nakikita nyo dyan sa picture. Yan yung lista, mga kabunyog. Yun yung co-perpetrators, 8 ang nasa lista. Sino-sino kaya yun? O, sige, ipakita natin. O, ito mga kabunyog. Hindi po tayo nagpi-fake news at hindi tayo nag-iintriga. Ito yung laman ng balita ng News 5. O, yan o. Tingnan nyo.
8 co-perpetrators ni Duterte sa drug war nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC, December 1, 2025. So ngayon lang po yan, mga kabunyog, ngayon lang pong balita yan sa Kabunyog Sunny Ricuma. So nakikita nyo sa pre-confirmation brief ng ICC, 8 ang perpetrators na nakalista. Yan po ay balita ng News 5 at kahit sa iba pang news outlets, yan din mga kabunyog ang balita. Sino kaya yung 8 na yan? Ayun, tingnan natin. Ito yan, oh. Yan mga kabunyog ang 8. 8. Yan yung lista ng 8. Sino-sino kaya yan? Problema natin, ang problema natin dyan sa 8 na yan, redacted. Redacted. Ibig sabihin, nakatago, hindi pa pinapublic. Redacted, pero may 8. Sigurado tayong may 8 na co-perpetrators. Ayan, basahin nga natin yung text. Ito yung pagkakasulat, At least between 1 November 2011 and 16 March 2019, yan Bakit November 1, 2011? Yan yung simula ng mag-member tayo ng ICC. 1 November 2011. Bakit 16 March 2019? Diyan nagtapos ang membership natin sa ICC nung nag-withdraw si Duterte. So ibig sabihin, yung covered na period ng mga pagpatay ay yung member tayo ng ICC. 1 November 2011 to 16 March 2019. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, open parentheses, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production, through violent crimes, including murder. Common plan. The members of the common plan, together, including Duterte, the co-perpetrators, each for at least part of the charged period, included some or all of the following. Yan Yan na. Nakikita nyo? Letter A, redacted. Halimbawa, Bato, former PNP chief, yung ganyan. Ganyan yan. Kaya hindi natin alam kung sino yan. Pero sila yung mga co-perpetrators ni Duterte mula 2011 hanggang 2019. So sakop yung time sa Davao. Kaya yung mga pangyayari sa Davao ay sakop ng anong ito? Kasi 2011. Diyan posibleng madadawit si Sara Duterte, yung sa Davao. Kaya mga kabunyog, mga kababayan. So ito na po. Ito na mga kabunyog. Ang mga nabanggi. Hindi pa kasi pinablik kung sino yan. Pero sigurado, kasi may letter A, B, C, D, 8 yan. Hanggang H. Kaya lang redacted. Ngayon, sigurado na tayo si Bato. Alangan namang hindi dyan involved si Bato. Kung mayroon diyang papangalanan, sigurado si Bato. Di ba? Kaya lang ang tanong, aside kay Bato, sino kaya? Pwedeng si Bongo nga, pwedeng si Sara, pwedeng kasama si Albayalde dahil ang pumalit na PNP chief kay Bato ay si Albayalde. Pwedeng si Vitaliano Aguirre, kasi siya yung Secretary of Justice ng panahon na yan. Yung iba hindi na natin sigurado, pero ako sigurado ko si Bato. Sigurado ko si Bato. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? 8 pala yung perpetrators na nasa lista ng ICC. Mga kabunyog. Kaya ano na ito? Sigurado nag-ano na yan. Si Bato, kaya nga nagtatago na si Bato kasi sigurado na siya . Yung iba, hindi nakakasigurado pa. Halimbawa si Albayalde. Sabi ni Rendon, nakakainip naman yan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero masakit sa ito, matindi itong challenge kay PBBM.
matinding challenge ito kay PBBM kung paano niya to kaya grabe rin ang ng presidente ngayon, ano? Oh, may problema sa flood control anomalies, may ngayon sa dito pa sa ICC. Pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, matindi yan. Pag lumabas na yung arrest warrant nila Bongo, matindi na naman yan. Sumunod yan kila Albayalde. Kaya maano yan mga kabunyog. Anyway, ang importante ngayon, talagang ito mga kabunyog, naglalabasan na ang mga tulad niyan, lumabas na may 8 co-perpetrators ang nasa lista. Pinakita natin kanina. Kaya lang redacted pa. Yan mga kabunyog, ano? So yan, abangan na natin yan. Mukhang si Bato sigurado na. Ano na ito mga kabunyog? Papunta na sa una, sigurado na ang confirmation of charges hearing ni Duterte. Mga January yan or February. Confirmation of charges hearing. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, sunod-sunod nang lalabas niyan ang mga warrants of arrest ng iba pa dyan. Sumasakit na daw ang ulo niya sa tagal, sabi ni Jose Fulcher. Huwag kayong mag-alala. Ang importante naman, at least sa ICC, gumugulong ang hustisya na sigurado nating hindi nababayaran ang mga judges, hindi na pressure, o hindi na i-impluwensya. Shout out Kilabot Gaming Recofort. Ano 'yon? Kaya lang ito si PBBM diyan, matindi tong challenge sa kanya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa nilabas ngayon ng lista ng ICC, talagang mayroong 8 nasa lista. Mga kabunyog, 8. Ayan yan yung 8. Yan. Kaya nga binalita ngayon, sa mga news outlets, 8 co-perpetrators ni Duterte sa drug war nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. Yan. Yan. Hi, Jeffrey Ruiz. Salamat sa pag-send ng donation, ha. Hindi na magiging pangulo si Sara. Ayan, salamat. Kilabot Gaming Recofort, hindi daw siya nag-i-skip sa mga ads. Salamat. Lagi raw siyang nanonood. O ayan, ako naman, lagi naman ako sa inyong mag-a-update. Kung ano man ang mainit na balita, ipapaalam ko sa inyo. Tulad ngayon, ito yung mainit na balita ngayon. December 1 yan, Yung news na yan. Kaya nga yan yung ginawa kong topic ngayon sa ating kape at kwentuhan. So, okay, mga kabunyog, mga kawan, abangan nyo. Mga ilang minuto lang, ako, gabi-gabing talakayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, nung November 28, yung pagdinig ng appeals chamber ng ICC doon sa interim release, yung hinihiling ng kampo ni Duterte na interim release. Sa araw na yon na ilalabas ng appeals chamber yung desisyon, nanawagan ang mga DDS, sino man sa inyo ng mga supporters ni Tatay Digong dito sa Dahig, saka sa Netherlands, pati mga kalapit na bansa, punta kayo. Ipakita natin ang pwersa natin. May mga ganun na post nun. Ipakita natin ang pwersa natin, mag-rally tayo doon sa Dahig, sa ICC, sa araw ng pagbaba ng desisyon sa interim request ni Tatay Digong. Kaya lang alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, kung ilan lang ang dumating, halos 20 lang yan . Yan, yung picture na yan. Nandyan na yan si Harry Roque, kasama na dyan. Kasama na rin si Pulong, ay si Omar. Yung si Omar yan. Yung damit din ni Saldico sa kanyang video. Parang yan, nandyan kay Omar, pinahiram. Wala mga kabunyog, halos na talaga. Ang pinapakita nito, pahina na talaga ang pwersa ng Siga Gameboy naman. Siga Gameboy, di yata live, kaya di niya tayo nababasa. Hindi, naka-live ako.
Ha? Kay ano, sino pa bang hindi ko na nabasa? Una nga pala, Game Boy, ano, naunang-una ka. Si Swanson, si NYN, si E.T. Anagaw, Marahay na Banggi. Oh. Yan mga kabunyog, oh. Tingnan nyo yan. Yung picture na yan, yan yung mga nagrally sa labas ng ICC nung linabas yung desisyon. Yan lang. Nag-iyakan pa yan. Nag-iyakan pa yan. May mga nag-in-interview dyan sa English, balik-balik yung English. Oh. Pero ano yan, ha? Siyempre, yan yung araw na ibababa yung desisyon sa kanilang Tatay Digong. Dapat tambak ang DDS dyan. Pero yan lang, oh. Oh, yan lang yung ano, yan lang yung nandun. Bilang na lang sa ano, mga kabunyog, ilan lang yan, 20 na lang yata. Ibig sabihin, hindi na ganun kalakas ang pwersa ng DDS sa ibang bansa. Mayroon pa rin napapaniwala ang mga panatiko, pero hindi na tulad nung dati. Hindi na tulad nung dati, katulad niyan, no? Yan lang yung ano, nag-iiyakan na yan. Nag-iiyakan yan nung nilabas yung desisyon. Nandun sila sa dahig sa ICC nung nilabas yung desisyon na denied yung request na interim release, inaffirm yung desisyon ng pretrial chamber. Nag-iyakan. Nag-iyakan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nandyan na yan si Harry Roque, nandyan na si yung Omar, yung anak ni Pulong yan na congressman. Kukunti na. Hindi na talaga, yung mga pinakapanatiko na lang talaga kay Duterte yan. Tulin, makikita nyo dyan, nag-iyakan yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Nabibisit na yata kasi yung mga pulis doon, attorney, sabi ni Gakimbo. Napakabait lang ng mga pulis doon, Napakabait lang. Hinahayaan sila, pero napapagod na rin yung mga pulisan. Kaya lang, siyempre, sa Europe kasi, grabe ang pagpapahalaga sa human rights. Freedom of assembly, freedom of expression, freedom of speech. Kaya ano yan eh. Pero yan, mga kabunyog, nakikita na talaga na pahinana ang pwersa ng Duterte. Mayroon pa yung mga pinakapanatiko. Kaya lang, ngayon wala na, pahinana. Ano na yan? Makikita mo dyan, parang yung mga ano na lang. Na ano na rin sila. Makikita mo na lang marami sa social media. O baka mga trolls pa ang karamihan dyan. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda namang developments yan na hindi na nakakakuha ng malaking support ang mga DDS sa mga activities nila sa dahig. Mayroon pa rin mga pumupunta galing kung saan-saan, pero hindi na tulad nung dati. Nung dati, ang lakas pa talaga ng Duterte sa mga overseas Filipinos. Pero ngayon, mararamdaman mo, parami rin ang mga kababayan nating naliliwanagan eh. Parami. Shout out sa Australia, si Renato Gonzales. Yan mga kabunyog. Medyo magandang development ito, pahinaan na sila. Mini-maintain na lang ng mga Duterte yung solid pa sa kanila. Kaya nag-iikot si Sara sa iba't ibang panig ng mundo. Pinupuntahan niya yung iba't ibang bansa para yung mga supporters nila ma-maintain pa eh. Ma-maintain pa. Pero kunti na lang. Mga ilang mga ilang buwan pa niyan o baka isang taon, na yan? Pawasak na ang pwersa ng Duterte. Ano na nga yan eh. Nag-iiyakan na yan nung linabas yung desisyon ng ICC. Yan na lang yung pwersang na-mobilize nila. Wala na talaga. Ano na yan? Binalita na siguro dyan na darating si Omar, yung po ni Duterte. Binalita ni si Harry Roque, nandyan na naman. Pero wala, kunti na lang talaga. Hi, kumusta kayo dyan, kabunyog Elizabeth Shercita sa Japan? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik. Bukas po,
Yung iba pang mga nangyari sa rally ngayon, ngayong November 30, hindi ko pa po nadidiscuss. Marami akong i-discuss sa inyo bukas. Abangan nyo po ako. Bukas, mga kabunyog. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Conduct of community-based specialty training. So, ang proposal po natin ay mag-add ng additional funding of 400 million para po sa community-based training program na pag tinignan po natin ang lahat ng programa ng TESDA, ito ho talaga yung pinaka nararamdaman nila dahil may naiiwan pong toolkit sa kanila at ito po napapakinabangan nila na meron silang pagkakakitaan sa kanilang mga komunidad. I submit, Mr. President, I so move. Thank you, Mr. President. The amendments are deemed submitted for consideration of the body, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, for the record, also when you talk about employment generation and job creation, alam po natin when we pass the enterprise-based education and training program, halos 90% or 92%, if I'm not mistaken, ay naha-hire pagka po sa ganitong modality. And the reason being is that they are already in the workplace, dun sila nate-train, kaya ho mabilis na naha-hire po yung mga estudyante po at parokyano ng enterprise-based education and training program. And so, let me respectfully make a proposal to amend, Mr. President, volume number 1, IA, page 1281, between lines 3 and 4, insert a new paragraph to read as follows. Ito po, Ginoong Pangulo, before I read, Mr. President, ito po ay hindi additional funding, Mr. President. Ito po ay meron ng pondo at nais natin na i-allocate ang big chunk of the fund, Mr. President, dun sa sigurado tayong may employment. So, in this particular case, between lines 3 and 4, page 1281, insert a new paragraph, of the amount appropriated herein, 100 million shall be used to support the implementation and expansion of enterprise-based education and training programs, including activities that strengthen enterprise partnerships, operationalize industry boards, and provide technical assistance to micro and small enterprises through support integrators. So yun po yung ating nais malagay as a provision dahil yung tulong trabaho fund na atin ding pinasa na budget para po dito, Mr. President, may earmark lang at least yung 100 million para sigurado na meron tayong mapoproduce na trabaho. At ito rin po galing din with the permission of the Secretary of TESDA, ito rin po ay galing din sa request ng Council, Mr. President, ng trabaho para sa bayan na Council, Mr. President, na humuhulma at bumabalangkas ng ating employment master plan ng ating bansa, Mr. President. I respectfully submit and so move, Mr. President. Thank you, Mr. President. Dito po sa tulong trabaho, meron tayong, under the committee report, meron pong 1.6 billion. Mr. President, just to let His Honor know about it. So, we'll consider the proposal, Mr. President. Thank you, Mr. President. It's just 100 million out of the 1.6 billion be allotted to a program that will ensure that we will be able to create jobs, Mr. President. Thank you. Mr. President, sa TESDA pa rin, Mr. President, page 1281, line 10, delete the amount in words and figures, 57,465,000, and replace it with 87,465,000 pesos. So the amended provision will now read 87,465,000 pesos to expand the number of accredited assessors. We discussed this, Mr. President, extensively during the period of interpellations and debate. No other than Secretary of TESDA admitted the shortage of assessors. We believe, Mr. President, that we need more assessors. If I recall it right, we only have about 16,000 assessors na nangangalaga sa lahat ng Pilipino sa buong bansa. And considering that we have a program now in TESDA na dinadala yung assessment centers sa iba't ibang panig ng daigdig. So again, the proposal of this representation is to increase
additional 30 million lang naman po, Mr. President. Payat na payat po ito in the allocation of accreditation of additional assessors that aims to expand TESDA's assessment capacity nationwide and worldwide. I submit and so move, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, sa loob po ng committee report, meron ho tayong 57 million. Pero tama ho kayo na I think almost every year pinag-uusapan natin to sa TESDA budget. So, but ang maganda ho dito, yung inilagay natin for I think 2 years na, ay nagagamit to ng TESDA to create more assessors. No? So we will consider po your suggestion, Mr. Thank President. you, Mr. President. Another for consideration, Mr. President, ito pong TESDA Scholarship Program. And I'm sure this is also close to the heart of our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. Yung for eligible incumbent child development workers, nais po nating i-propose doon sa page 1281 between lines 10 and 11, madelete po yung amount and figures na 226,895,000 pesos and replace it with 306,895,000 pesos. So the amended provision will now read scholarship program for eligible incumbent child development workers or CDWS, the amount of 306,895,000 pesos. Appropriated herein under the promotion, development, and implementation of quality technical education and skills development programs shall be used for the scholarship program of incumbent child development workers to equip them with the necessary competencies to deliver improved early childhood services pursuant to RA number 12199. In no case shall more than 2% of the total amount be used for administrative expenses. The justification, Mr. President, is to the increase of 80 million in the allocation would help promote the professionalization of the CDW workforce and strengthen the delivery of early childhood care services across the country. And we look at this, Mr. President, na pag na-provide po natin yung targeted scholarship for CDWs with lower educational attainment, yung program po ay makakatulong para ma-raise yung competency levels and support ng ating pamahalaan to improve foundational learning and child development outcomes. Let me also put on record, ang binanggit po natin na proposal is just 80 million. But just to put on record, ang request po ng TESDA to this representation is 564 million, Mr. President, Mr. Chairman. So again, this representation submits to the wisdom of the chair. I so move, Mr. President. Actually, doon po sa each gab, hindi ho sila naglagay ng amounts ho dito. Pero po, tama ho kayo because this is a law already, yung ECCD law. And meron po doong provision on how to professionalize our child development workers. So naglagay po ang Senate through the Senate Committee report ng 226 million po para po ma-professionalize po natin yung child development workers natin. But will the sponsor consider the proposal? We'll consider this. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you, distinguished colleague. Now, Mr. President, let me talk about the issue of artificial intelligence upskilling. And we thoroughly discussed this during the interpellations on the budget of TESDA. May I propose, Mr. President, in page 1281 between lines 10 and 11 to insert a new provision to read as follows and renumber succeeding provisions accordingly. Acceleration of AI upskilling, the amount of 150 million pesos appropriated herein under the Training for Work Scholarship Program shall be used for the training, upskilling, and reskilling of Filipino learners, workers, and professionals in artificial intelligence, AI, and related technologies. The TESDA shall likewise strengthen partnership with industry, academia, and other government agencies to align AI skills development with labor market needs and national innovation priorities consistent with the national AI strategy. In no case shall more than 2% of the total amount be used for administrative expenses. Mr. President, may pondo na po ito and we are not asking for additional funds. We just wanted to make sure that the agency will give importance to upskilling
our AI programs, Mr. President, by allocating 150 million of the total Training for Work Scholarship Program Fund, Mr. President. Mr. President, nakapag-allocate rin tayo ng 1.5 billion. This is actually a suggestion from the agency. This is for AI upskilling. So we'll 1.5 billion. That is the entire Training for Work Scholarship Program. That's only for AI. That's for Kasi AI. nagbigay yung agency ng mga breakdown ng courses. But we will study the That proposal. is the request, Mr. President, but it's not in the committee. Is it? It's Is it in the committee report. It's a committee report. But we'll harmonize po the proposal Yes, please, Mr. and the President. committee report. Kasi Thank you. dito ho merong special What provision. we are proposing sana, Mr. President, under